Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa Pinas News Review. At eto nga mga kababayan, Senado nahuli. Matinding dahilan, isiniwalat na. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. So ito mga kababayan, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na balita dito po sa mundo ng social media at unahin po natin to. Nako, ito pong si John Vic Remulla mga kababayan, todo na ang pagpapabango. Okay? Kung si Risa Hontiveros mga kababayan uma-attend sa mga sinulog, sa mga festival para makilala po siya. Ito naman pong si John Vic Remulla na isa rin po sa mga inaasahan nating tatakbo sa 2028 national election bilang presidente ay todo na po ang pagpapabango sa ating mga kababayan. Sabi niya po kasi dito mga karibyo natin na bumaba ang krimen at nagmahal ang droga. Patunay lamang na mas maayos na umano ngayon. Ayan, maayos ba talaga ngayon? Malinaw, sabi niya po, malinaw sa statistics na bumaba ang krimen at mas naging mahal ang droga. Nariyan pa rin ito, pero hindi na kasing lala tulad ng dati. Ayan mga kababayan. Naniniwala ba kayo dito kay John Vic Remulla? Diba? Dati kasi mga kababayan, nagsipulasan po yung mga bad elements of the society, diba? Nawala. Kumbaga ilag sila sa mga pulis. Noon na mayroon po tayong tinatawag na war on illegal drugs at tukhang. Diba? Meron po tayo noon. Ngayon na wala pong war on illegal drugs, tapos wala pong tukhang, mas ngayon, mas maayos, mas bumaba ang krimen mga kababayan. At nagmahal daw ang droga, sabi po ni John Vic Remulla. Ang problema dito nga kung sa sinasabi ni John Vic Remulla, kung pinaniniwalaan ba siya ng taong bayan dito, kasi ang taong bayan po yung mga talagang nasa ground, kayo mga kababayan, sa naniniwala ba kayo dito kay John Vic Remulla na nagmahal ang droga at bumaba ang krimen? Nako, sabi nga po ng ating mga kababayan dito sa komento mga kababayan, sa comment section, daming ang balitang patayan ngayon, lumala pa ang krimen. Ayan na. Ang droga na ngayon para na lang bibili ka ng sigarilyo. Ayan. Uso talaga hallucination sa BBM admin, Sa mga nangyari ngayon na involve ang mga pulis, sinasabi mong bumaba ang crime, mismo pulis hindi natakot pumatay. Ayan. Kinakalimutan na nila ang big fish at utak ng trillion budget insertion syndicate. Totoo naman Epekto yan ng war on drugs noong nakaraang admin. Maraming nagbagong buhay na mga adik at yung iba ay may takot pa na bumalik sa dating gawi. Totoo yan mga kababayan, pero yung iba talaga alams na. May pulis pong nang hold up for your information po. Sabi po dito ni Nash. Kita mo na yan. Wala na mga kriminal dahil yung mga gumagawa ng krimen ay pulis na po mga kababayan. Hindi naman sa linalahat natin Kayo mga karibyo natin, ano po ang inyong opinyon patungkol po sa sinasabi ni John Vic Remulla? Ito, basahin po ulit natin para sa inyo. Bumaba ang krimen at nagmahal ang droga, patunay lamang na mas maayos na umano ngayon. Ayon po yan kay DILG Secretary John Vic Remulla. Samantala mga kababayan, ito pasadahan din po natin to bago po natin i-play yung video. Ito pong si former Speaker Martin Romualdez. Kayo po ba naniniwala dito po sa sinasabi niya? Romualdez, kahit kailan, sabi po ni Romualdez mga kababayan, kahit kailan, hindi ako nangupit ng
hindi ako nangupit sa kaban ng bayan. Naniwala ba kayo? Ako, naniniwala po ako. No? Pasensya na po sa mga ka-DDS natin mga kabayan, pero naniniwala po akong hindi po talaga nangupit sa kaban ng bayan si former Speaker Martin Romualdez sapagkat hindi po kupit ang kanyang ginawa. No? Ano na ito? Kung may malala pa sa pangungulimbat, no, pagnanakaw na kasi ito na ginawa. No? Pangungurakot. Hindi ito kupit. Yung kupit kasi barya lang yan No? Barya lang po ang kupit kapag ito ay billions na, pagnanakaw na yan, mga kaubayan, di ba? Plunder na po yan mga kaubayan, di ba? Sabi po ng ating mga kaubayan, hindi kupit, bulto lang. Oo nga That's why people has the middle finger for his sole purpose. Ayan. Tell it to the Marines, ayon po kay Francis. Bakit grabe? How to be you po? Bait grabe, sabi niya, bait grabe. How to be you po? Bait daw ni Romualdez no? Nagnakaw lang daw, hindi nangupit. Hindi nangupit, diniliver lang. Legal po ba ang ginawa niya? May basbas po ba yun? Or may basbas po yun ng presidente ng Pilipinas? Oo nga no? Silang dalawa dapat nga Sabi dito ni Asmia, converse yourself daw. Hindi na kupit tawag dyan. Hindi na talaga kupit yung tawag dyan. Okay? Issue is not kupit, it's billion flood control. Ayan mga kaban. Kayo mga karibin natin, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa sinasabi ni former Speaker Martin Romualdez na kahit kailan hindi ako nangupit sa kaban ng bayan. Ayan. Just comment down below mga kabayan at eto, pasadahan po natin ang video ito kung saan sabi po dito mga kabayan, matinding dahilan kaya hindi nagtagumpay ang kudita sa Senado. Ito, pakinggan po natin mula po sa The General's Viewpoint. General Macanas, pasok. Bigyan natin ng reaction, opinion itong article published sa Billionario News Channel. Tungkol ito sa dahilan bakit hindi nagtagumpay yung tangkang kudita sa Senado. So, title, Marcoleta's comeback bid, a deal breaker in failed Senate coup. The insistence of Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano and his allies in the minority bloc on reinstalling Senator Rodante Marcoleta as chair of the Senate Blue Ribbon Committee emerged as the deal breaker that doomed Senator Loren Legarda's bid to become the first female Senate President, sources told Billionaire News Channel on Thursday. 3 Senate insiders said the aborted power grab led by Cayetano and Senator Amy Marcos faltered up after at least 5 members of the majority bloc withdrew support upon learning that Marcoleta would reassume leadership of the chamber's anti-graft panel. Billionaire News Channel earlier reported that at least 17 senators have signified support for a leadership change that would have unseated Senate President Vicente Soto III during Wednesday's plenary session and elevated Legarda as the 24-member chamber's first female president. Ito ang sabi ng source. Cayetano's group was actually able to convince allies of Soto to jump ship. They already have the numbers to elect Legarda as Senate President. Yan ang sabi ng source. But several of them withdrew when they were told that Marcoleta would regain the leadership of the Blue Ribbon Committee. They were uneasy given his previous stint as chair, the source said. That was really the deal breaker. According to another insider, the leadership maneuver intensified after a supposed
draft initial report of the Senate Blue Ribbon Panel's inquiry into the multi-billion peso flood control racket surfaced on Tuesday night. In its draft report, the panel supposedly recommended the filing of plunder, malversation of funds, and other criminal charges against Senators Frances Escudero, Jingo Estrada, and Joel Villanueva, all members of the minority bloc. A second source said that Cayetano himself or other senators taking a central role in the investigative panel would have been more palatable to some senators. Sayang. But Cayetano already made it clear that he was not interested with the post. A third insider, a political affairs staffer of one of the senators, said Cayetano's group had expressed dissatisfaction with how the Blue Ribbon Panel current chair, Senate President Panfilo Lacson, was handling the inquiry into the flood control scandal. The source said some senators believe that Escudero, Estrada, and Villanueva were being treated unfairly right in their own house. The senators were also wary of potential political fallout since a leadership shakeup in the chamber would redirect the ongoing probe into the corruption scandal or alter its priorities. Okay, so ako, naniniwala ko sa mga sources ng Billionaire News dahil mula nung umupo itong administrasyong ito, ang dami nilang nalalaman na example lang, nung unang upo si PBBM as president, siya yung agriculture secretary after more than 1 year. Dami ng reklamo. Ang Billionaire News ang scope si Walat na magre-resign na o hihinto na si PBBM as agriculture secretary at ang papalit si Teo Laurel. Ayun. Ayun, totoo. So yun mga kabayan, no, nabanggit po kanina patungkol kay Senator Rodante Marcoleta na yung kondisyon sana ay siya ang papalit, no? Assume the seat, no, ng BRC, no, bilang chairman mga kabayan. Kaso nga lang, ayaw talaga nilang paupuin itong si itong si Senator Rodante Marcoleta as chairman ng Blue Ribbon. Kasi nakakahiya rin naman yung kay Lacson mga kabayan. Si Lacson pangalawang beses. Ngayon kung papalitan ng nauna, ibig sabihin talagang napakawalang kwenta po ni Lacson mga kabayan. Diba? Parang ganun po ang lumalabas. No? Anyway, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito mga kabayan? Just comment down below. Ayan, maraming salamat po.